Nagbabalik po ang unang hirit. Narito na ang mga balitang dapat mong malaman sa ating top hirit. Mga kapuso, pumasok na po sa bansa ang kauna-unahang bagyo para sa taong ito. Tinawag itong bagyong Ambo ng Pag-asa. Kahapon, nakaranas ng malakas na ulan na may kasamang pagkulog at bugso ng hangin ng iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kaya naman ang Espanya agad binaha. Sa Quezon City naman, may ilang kalsada ang dinadaanan ng mga sasakyan dahil gabaywang na ang tubig. Lubog din sa bahang underpass sa Pitwazon at Aurora sa EDSA. Sa Mother Ignacia Avenue naman, may ilang sasakyang tumirik. Perwisyo rin pong idinulot ng baha sa tapat ng San Juan de Dios sa Pasay. At dahil naging mabigat ang daloy ng trapiko, maraming commuters ang stranded. Maging sa ilang probinsya, nakaranas din ng pag-ulan at baha. Sa Cotabato, ilang mabababang lugar ang nalubog sa tubig. Sa bayan naman ng Magpet, isang matandang lalaki ang naiulat na nasawi matapos tangayin ng tubig habang tumatawid sa ilog. Para po sa pinakuling ulat tungkol sa bagyong Ambo, makibalita tayo kay Mav Gonzales na nasa Pag-asa ngayon. Mav? Mav? Pag-asa, Mav Gonzales. Alright, balikan po natin ang ulat ni Mav Gonzales para malaman natin kung sino ba yung mga apektadong lugar nitong bagyong Ambo. Baka daw by Monday, may mga ulan na, may mga lugar na may ulan. Opening of classes. So, di ba better na... Baka mamaya suspended agad. Oo nga. Ganun na Pero kahapon nakakatakot talaga yung lightning na ang naglalakad ako dun sa pababa sa amin. Talagang mararamdaman mo parang, sa inyo? hihinto ba ako? Medyo kasi ganun eh. mataas yung lugar Saka yung nyo. Yes, nakita mo nung hapon na, yung cloud formation, talagang Madilim nakita mo talaga. nagdidilim talagang ganyan. Tapos At saka hangin biglang pa. lakas ng buhos talaga. Sabi ng Pag-asa, baka doon sa Monday, may mga, alam mo, yung tinatawag nila mga isolated rain showers and thunderstorms. So, tag-ulan na talaga tayo. Yeah. Officially, no? Natag-ulan na. Mare, bagyong-bagyo ang Talaga? dating ng birthday mo. Kita mo naman, sila Ano may kayang ng bagyo? tag-ulan, di ba? Bagyo at tag-ulan. Pero ingat-ingat tayo mga bata, yung mga kapote, mga payong pabaunan sila, bota. Bota, yan. Saka sabi naman, pag halimbawa doon sa lugar ninyo, masyadong malakas na yung ulan, huwag nyo na hintayin yung announcement pa halimbawa ng DepEd. Sariling diskresyon na Ano ba, dapat. ikaw anak mo, nakita mo bahayan, pumasok ka na. Mas delikado pa eh. At saka alam mo maganda yung yung na-feature kahapon sa atin dito sa balita rin yung mga lumang payong, recycled payong, pwede Mga tarpaulin, May tarpaulin sila yan ngayon, di ba? Alamin natin kay Mav Gonzales kung nasa na si Bagyong Ambo. Mav? Rhea, dumating na nga sa bansa ang kauna-unahang bagyo para sa taong ito. Alas 11 kagabi ay isa ng ganap na tropical depression ang Bagyong Ambo at taglay nitong si Bagyong Ambo. Ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour kaya naman itinaas na nga ang signal number 1 sa Catanduanes habang sa Eastern Samar naman ay ibinaba na ito. Papuntang hilagang kanluran ang bagyo at huli itong namataan sa layong 260 kilometers northeast ng Borongan sa Eastern Samar. Ngayon pinag-iingat na ang mga lugar na malapit sa 400 kilometer diameter nitong si Bagyong Ambo. At iyan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Mamaya makakapanayam natin ang isa nating weather forecaster dito. Rhea? Alright, maraming salamat, Mav Gonzales. Samantala, narito naman po ang mga balita sa nalalapit na balik eskwela. Karaniwan na hong sumasalubong na problema sa mga estudyanteng nagbabalik eskwela ang kakulangan pa rin syempre sa mga silid-aralan at guro. Kaya muli na namang ipatutupad sa ilang pampublikong eskwelahan ang 3 shift ng klase. Kabilang po ang San Diego Elementary School sa Batasan Hills sa Quezon City sa 9 na eskwelahang nailista ng DepEd para dito. Alas 6 pa lang ng umaga, may klase na ang mga nasa preschool na tatagal naman hanggang alas 9 ng umaga. Ang second shift naman mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, habang ang third shift ay mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Iba naman po ang sitwasyon sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School sa Payatas dahil hinati na lamang nila ang kanilang 18 malalaking kwarto para pagkasyahin ang mga estudyante. Habang ang mga estudyanteng nasa 18 at pataas ang edad ay inilagay na lamang sa alternative learning system.
Paiiralin din ang home study program para sa mga working students at indigent o salat sa buhay. Ano naman tayo sa problema? Ano Oo, na eh. naman sa classroom? Same old story, Same bagong old school story, year. oo. paulit-ulit Parang ang sarap na lang sana yan. na. Taon-taon yan. Parang ang sarap sana na pagka-open ng classes, wala na ho tayong kakulangan ng classroom. Di ba? Yung Kailan ganun? kaya natin maririnig yun, Mari? No? Kaya nga, ilang taon na, Oh, di at ba? saka ang masaklap pa rito kasi nagdagdag pa, 'di ba, ng yung K-12, K plus 12. So, ang sinasabi nga parang kulang pa tayo sa classroom. Sana na-address muna, no? Yung Dapat yun, kakulangan. more budget, para more facilities. Yes. Kasi hinabahan More pa puno, natin. Mari. Oo, pwede rin. More puno para Para Baliwala pero kasi wala. bumabagyo ng ganito. Wala eh. din yun eh. Oh. Pero di ba parang siyempre kahit paano baka din yung quality of education. Totoo rin Naapektuhan din because Nakakompromise. Kasi- Oo, di ba yung oras? Like Yung ako, oras, oh. produkto ako ng public school, nung high school. Kung ano yung nakita kong problema nung time ko mga 5 Ganun pa years rin. ago. Hindi, mga 30 years ago. Mga 5 years ago. 21 ka ba? teacher Ay, ka. ganun at ganun pa rin. Imagine mo yung situation namin yun, ang section namin from A to Z. Kunwari A ka, top class ka, parang Amity, ganun, hanggang Z. So, sa Ang Zika. dami nyo. Nandun ako sa may C. Charity. Okay. Ganun, 50 mahigit. Hindi, at saka alam mo, ang kakaawa yung naglibot-libot din, di ba, taon-taon naman yan ang ating kino-cover din. Nakikita mo talaga yung hirap na nakatayo yung mga estudyante, nagsusulat sa wall. Pero bibilib ka rin sa mga estudyante na Dedikasyon. nag-excel. Pero meron kahit pang, ganun ang sitwasyon meron nila. pang mga worst problem doon sa yung kulang sa classroom. Yung mga lagi suspended ang classes dahil lagi may baha. Binabaha. Oh, yun. Oo. Ipagka binahayan, Tamang ilang araw babawiin sila yun, walang tapos- pasok. Like Malabon, Navotas, yung mga lugar na yan. Kamanava area. Alright, 3 araw matapos sa mahatulan ng guilty si dating Chief Justice Renato Corona, ilang mamabatas na ang nananawagan ng transparency matapos pumirma ng waiver para buksan ang kanilang mga bank account. Kaya hamon ni Party List Representative Teddy Casino, pumirma na rin ng waiver si Pangulong Noynoy Aquino at iba pang miyembro ng kanyang gabinete. Pero ang Malacanang sinabing hindi raw pipirma ng waiver ang Pangulo sa ngayon. Yan ay kahit pa ipinangako noon ni Aquino sa kanyang kampanya na magiging bukas siya sa publiko kaugnay sa kanyang mga bank account at iba pang ari-arian. Ang ombudsman naman, tatanggapin ang mga pinirmahang waiver ng mga opisyal ng gobyerno pero sisilipin lamang ang mga bank account kung may isinasagawang o kung may isasagawang investigasyon. Wala namang Kung may tinatago. magreklamo, Pero kaya nga, sana nga lahat di ba? Wala namang Kasi tinatago. alam mo, nagiging nagiging pintas. Yes. Lalo na sa panig ng prosecution, ano si Corona sa SALN. Kayo, sige, mag-declare kayo Actually, lahat. kung meron ng magandang lumabas doon sa impeachment. ito Oo, yun, tayo. yung naging mas Transparency. aware. Yung mismong publiko, di ba, na kung merong isa naglakas loob at naghamon ng ganyan, di ba? Sundin nyo. Sundin nyo kung lahat kayo malinis. pero di ba? kung kaalyado ka ba ng Pangulo, ay sisilipin yung salin mo. Kaya nga kung may Diba? kaso nga daw, sabi ng Kung ombudsman. may kaso lang. Yung iba, ano na lang dyan, hindi na masyado magsasalita. Para Actually, Tahimik ka muna. You can put anything sa salin mo eh. Kung hindi yung feeling mo naman, hindi ka naman iimbestigahan, diba? Hindi mo naman sisilipin. At saka pag nag-investigate naman sila, random doon sa salin. Oo. Di ba? Isa lang naman siguro doon pag kung ayaw mong ipakita yung salin mo, kung ayaw mong silipin yung mga assets mo, huwag ka pumasok sa public service. Totoo yun. Private ka na lang. Oo, yan. Transparent. Kaya samantala, inaasahan magpupulong na sa Lunes ang mga miyembro ng Judicial and Bar Council para pag-usapan ng pagpili sa susunod na Chief Justice. Mismong si Acting Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio ang nagpatawag ng en-banc session. Pero dadaan daw sa butas ng karayom ang lahat ng mga gustong maging punong mahistrado. Alinsunod sa batas, may 70 araw si Pangulong Aquino para pumili na magiging kapalit ni Corona. Sa loob ng panahong ito, maglalathala ang JBC sa mga dyaryo na nagsasabing bakante ang pwesto ng punong maestrado bilang bahagi ng selection process. Ipapublish ang lahat ng pangalan ng mga nominado sa dyaryo upang mabigyan ng 10 araw ang sino mang may reklamo sa mga nominee na dumulog sa JBC. Dadaan din